darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will. And if you had not loved me first, I would refuse you still. And hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. But as I ran my hellbound race, indifferent to the cause, you looked upon my helpless state and led me to the cross. And I beheld God's love displayed. You suffered in my place. You bore the wrath reserved for me. Now all I know is praise. Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. He is my I'm not my own. Now, Lord, I would be yours alone and live so all might see the strength to follow your commands could never come from me. Oh, Father, use my ransom life in any way you choose, and let my song forever be my only boast is Hallelujah, all I have is Christ. Hallelujah, Jesus is my life. Genesis. Naririnig po ako? Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, 1 Chronicle, 2 Chronicle, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalm, Proverbs,
Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakuk, Zephaniah, Zechariah, Haggai, Malakay, Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. Okay. The 66 books, na. Sige po, memory verse tayo, no? Simulan ko. Tapos, babanggit na lang ako ng pangalan. Then, recite nyo na lang po yung verses, no? Sige. 2 Timothy 3:16-17. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang taong ng Diyos ay maging ganap, nasasangapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Okay, John 3. Next, no? Sige, si Gab. Next, Gab. John 3:21. Subalit. Ano yun? Subalit ang gumagawa. Ayun, subalit ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang malinaw na maihayag ng kanyang magawa ay naayon sa Diyos. Okay, thank you. John 3:16 ba? Sunod? Sige, Dad. Ikaw, Dad. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos ay binigay niya ang kanyang tanging anak. At sino man sa kanya hindi sumampalataya. Ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang. Okay. Next, Jamie. Hindi ko nasasabihin yung verse, kaya na lang. John 1, 1 and 14. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kalawalhatiang gaya ng satanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Okay. Mami. Romans 8:9. Ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa espiritu. Yamang nanatili sa inyo ang espiritu ng Diyos. Subalit kung sino may walang espiritu ni Kristo, siya hindi sa kanya. Okay. Tita Susan. First Peter 5:8. Magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng isang leon na gumagala, na umuungal, na humahanap ng kanyang malalapa. Okay. Si Tita Amy. Corinto 12:3. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang nagsasarita sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos na nagsasabing sumpain si Jesus at walang nakapagsasabing si Jesus ay Panginoon maliban sa Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay. Next. Si Siren. Second Peter. 2 Peter. 5. Ay, hindi. 1? 5 to 9.
Tama Di ba? ba? 2 Corinthians pa, 12:13. Oo, akala ko sunod-sunod pala. 2 Corinthians 12:13, kaya't nais kong maunawaan ninyo na walang nagsasalita sa pamagitan sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos na ano ba? Hindi. 2 Corinthians 12. Sapagkat sa pamagitan. Sapagkat sa pamagitan ng isang Espiritu ay binautismohan tayong lahat tungo sa isang katawan, maging Hudyo o Griego, maging mga laya, maging mga alipin o mga laya. At tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Okay. Sige, si Ara Joyce. So, naririnig po ako. Ano po yung next? Ano po? 2 Corinthians 12:13, yung last. Kaya nais kong panawanin. Pagkat Hindi, tapos na yan. Yung sunod yan, yung sunod. Mga awit, Joy. Mga awit daw yung sunod. Awit 1, verse 1-3. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa pahay ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi umupo man sa upuan ng mga manunuya, hindi na sa kautusan ng Panginoon ng kanyang kagalakan, at pagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na tinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang dahon na may hindi nalalanta, at sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay. Okay. Sino pa bang hindi natawag? Ate Arshan. Ano ba sunod na? John 17. Ay. Tama ba? Ate Arshan, ikaw. Hindi ka narinig? John 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. Si Ana pala lang, hindi pa natawag. Tapos na ba? Hindi pa. Ikaw, Yana. Ikaw na daw. Job 28:28. At sa tao ay sinabi niya, ang takot sa Panginoon ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay kaunawaan. Okay. Sige, next. Balik na tayo, no? Ako na ba? John 1:16. Si Ate Rins. Hindi pa ba si Mami? Sige, ikaw, Ma'am. Di ba pala natawag si Mami? Hindi, natawag na ako. Sige lang. John 1:16. At mula sa kanyang kapuspusan ay nakatanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Okay. So, ako na, no? Titus 2, 11-13. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasay, dapat tayo mamuhay na may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon, na habang naghihintay sa ating dakilang pag-asa at pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos sa pagligtas. So, manapalayan. Okay. Next. Sino ba yung next kung tinawag kanina? Tita Susan na ba?
Ay, Ay, siga pa pala. Siga pa pala. ano? Ah? Ephesians. Hindi po. Ephesians 15:17. Kahit maging Ephesians 5:15 to 17. Kaya't maging maingat kayo sa inyong pagdig tulad ng mangmang, kundi gaya ng marurunong na sinasamantala ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kahit wag. And kaya't wag kayo maging hangal, kundi unahin ninyo ang kalooban ng Panginoon. Last. Sino ba yung last? Si Daddy. Ikaw, Dad. Meron na lang daw. Second Peter. Ano kaya? Ano yun? Nakakalimutan ko. Dahil dito. Second Second Peter Peter. 1:5 to 9. Memorize ko yun. At dahil dito, gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya na tustusan ang inyong pananampalataya ng kabutihan ng kaalaman ng pagpipigil ng pagtitiis ng pagiging makadiyos, at ang pagiging makadiyos ng pagmamahal sa kapatid, at ang pagmamahal sa kapatid ng pag-ibig. Sapagkat kung kung ang mga bagay na ito ay nasa inyo at dumarami, ay hindi kayo magiging mga walang saysay o mga walang bunga sa pagkilala ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat sino mang wala ng mga bagay na ito ay bulag at ang nasa malapit lang ang nakikita. At nakalimutan na siya ay nilinis mula sa kanyang dating mga kasalanan. Okay. So, yun po. So, praise God. Sa mga verses na yun, makakatulong po talaga yun sa atin. No? Sige, sa atin pong pagsisimula, magandang hapon. Welcome po sa Bible Study. And, yun, magpapatuloy po tayo sa John chapter 3. And, babasahin ko lang po muna yung verse 3. And tayo po ay mananalangin. John chapter 3 verse 3, sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang ang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos." Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang soberano sa lahat. Ang paglikha ay gawa mo, at ang pagliligtas ay buhat sa iyong kamay din, Panginoon. Naway ikaw po ang magbigay ng karunungan, kaunawaan, at kaliwanagan, Panginoon, dito po sa aming pinag-aaralan sa John chapter 3. Marami po ang mga iba't ibang diskusyon patungkol dito. Maraming mga interpretation na binibigay ng tao. Ngunit nasa salita din mismo na aming inaaral ngayon na ang patotoo mo, O Diyos, ay nagmula sa sangkalangitan, at naway tunay na amin pong matanggap itong mga bagay na ito at hindi namin ma-reject, O Lord, yung katotohanan. Naway mawala po lahat ng mga pagiging mayabang namin, at naway ang aming mga puso ay mapagkumbabang tanggapin, Panginoon, ang katotohanan, at sa pamagitan, Panginoon, ng iyong paghahayag sa banal na Espiritu sa bawat isa na iyong niligtas, O Diyos. Naway ito'y maging kalakasan at pagpapatibay sa pananampalataya ng bawat isa, at maging ito ay maging aming kalakasan upang mamuhay na naayon po sa iyong kalooban, na
may pusong punong-puno ng pasasalamat sa iyong kamangamanghang mga gawa. Purihin ka, O Diyos, ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, so last week na simulan po natin yung pag-aaral po natin sa John chapter 3, and meron po akong mga comments na nabigay nung Bible study natin nung Friday. And then habang nagre-review po ako, hindi pala review, but habang nagpapatuloy sa pag-aaral, meron po akong na-realize, and I want to say sorry. Meron po akong nasabi na mali yung comment ko po. And yun, magsasorry po ako sa lahat. Actually, during that time na nasabi ko yun, natanda ko, sinabi ko na sa ngayon, sa parang ganun yung pagkasabi ko, sa ngayon, ito yung parang naano ko. Pero sa further studies na ginawa, by the grace of God, nilinaw naman yung bagay na yun. So, ayun, gusto ko po mag-sorry sa inyo. Nagbigay ako ng comment na hindi ko ni-review muna ng masinsinan. To be honest po sa inyo, binigay ko po yung comment na yun during that time. And siguro na puno yung mind ko ng sa second part na po, yung sa verse 14 hanggang verse 21, in which part na po yun ni Christ, yung yun nga, yung for God so loved the world. And so I realized na medyo lumihis ako sa konteksto na kung ano po yung binabasa mula po verse 1 hanggang verse 9, sabihin natin hanggang verse 9. So yun po ay malugod kong tinatanggap, and para maging example po din sa bawat isa kung gaano po dapat tayo kaingat sa pag-aaral ng salita, and kung gaano po tayo dapat talaga ka-prayerful, no? Sa paghingi, sa paghahayag ng Panginoon sa kanyang salita. Yun, actually parang na-bother ako kasi after nung Bible study natin. So, after nun, the same day, inaral ko yung John 3, inulit-ulit ko pagbasa. And then, ayun, by the grace of God, okay, ito pala yung tinutukoy doon sa nasabi kong komento. And so, ayun po, excited ako na sabihin sa inyo, kaya lang Friday, Saturday and Sunday, iba yung focus natin. So, hindi ko muna yun inano. Pero, nasa puso ko yun noong mga nakarang araw. So, ngayon, by the grace of God, ay maitatama na po natin yung nasabi ko po sa inyo. So, again, tandaan niyo po itong araw na ito. We must be very, very careful. We interpret the word hindi ayon sa atin pag-iisip, but dapat po talaga inaaral natin yung salita sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. So, babalikan po natin yung verse 1 para maayos, na. Sige po, balikan ko lang yung chapter 2, verse 23. Again, babalik ako sa 23. Sabi nga ni John MacArthur, nakakalungkot daw na ganito yung pagka-cut ng chapter dito. Kasi verse 23, chapter 2, verse 23 is tightly related doon sa chapter 3, verse 1. So, kaya, ayun, praise God, kasi ganun din po yung naramdaman ko nung inaral ko siya. And then, nung nabasa ko yung comment ni John MacArthur, actually, hindi lang si John MacArthur, but also Dr. Moody, ay isa rin pong tanyag na theologian. And so, yun din yung comment niya, no, si Dr. Moody. And ayun, kaya magsisimula tayo sa verse 23. Sabi niya, nang siya ay nasa Jerusalem ng kapistahan ng Pasko, marami ang sumampalataya sa kanyang pangalan nang kanilang makita ang mga ginawa niyang tanda. So that's the situation, no? And 24, subalit hindi ipinagkatiwala ni Jesus ang kanyang sarili sa kanila, sapagkat kilala niya ang lahat ng mga tao. So dito pinapakita po sa atin na ang Panginoong Jesus ay Diyos.
na siya ay nakakaalam kung ano ang tunay na nasa sa looban ng tao. Kung ano ang tunay na nasa puso ng isang tao. And in verse 25, at hindi niya kailangan ng sino man upang magpatotoo tungkol sa tao. So you see, pinapakita dito na ang Diyos, na ang Panginoong Yesus ay Diyos. Merong mga verses na nagsasabi na walang, walang nagka-counsel sa Panginoon. Ibig sabihin, walang nagtuturo sa Panginoon. Dahil siya yung source ng lahat ng karunungan. Sapagkat alam niya ang isinasaloob ng tao. And then, gaya nga ng pagkabasa ko po sa English, sa NASB, ESV pala to. Sa ESV version, verse 25, and indeed no one to bear witness about man, for he himself knew what was in man. And in chapter 1, verse 1, now there was a man. Okay? So, ganun po yung connection niya. So, in chapter 3, verse 1, may isang lalaki. So, ganun kasi sa Tagalog, no? Mas na-emphasize kasi sa English eh. Now there was a man. So, ibig sabihin, kung ano man yung nasa tao na ito, nababanggitin sa chapter 3, pababa, connected yon sa chapter 2, verse 23 to 25, na alam ng Panginoon kung ano ang nasa tao. So, biglang may binigay po na specific example, at yon ay si Nicodemo. At ang sabi dyan sa verse 1, sa chapter 2, verse 25, alam niya kung anong nasa tao. Okay? Sana naintindihan niyo po yan. And chapter 3, verse 1, now there was a man. May isang lalaking kabilang sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. So again, kung ano man po ang nasa puso ni Nicodemo, alam po ng Panginoon kung ano yun. Okay? And Nicodemo po, kasi mamaya, mahalagang sabihin ko po ito, kasi mamaya, mahalaga yung information na to para sa pag-aaral natin mamaya. Siya po ay kabilang sa mga Fariseo. Ibig sabihin po, Nicodemo po is isa pong well-respected man. Okay? Si Nicodemo po ay and sabi pa dyan, isang pinuno ng mga Hudyo. Ibig sabihin, marami pong mga tao ang rumirespeto sa kanya. And ang Fariseo po ay mga guro. Okay? Ang Fariseo po, sila po ang nagtuturo ng kautusan. Even, alam niyo po ba kung saan nanggaling yung salitang Fariseo? Ang Fariseo po is mula po sa Greek word ng ibig sabihin, the separated ones. Okay, yun po ibig sabihin ng Fariseo, the separated ones. Ang ibig sabihin, parang holy ba? Yung holy, di ba? Set apart, parang ganun. Kumbaga sila yung naiiba. Bakit po sila tinawag na naiiba? Kasi sila po kasi yung grupo na kung saan binibigyan talaga nila ng sobrang halaga ang kautusan. Sila yung sumusunod sa kautusan. Kumbaga sila talaga yung mga seryoso na sundin po ang kautusan. Yun po ang tawag doon. Now, again, si Nicodemo po ay isang pinuno. So, ibig sabihin, siya po ay may mataas po na pagkakakilanlan sa bayan ng mga Hudyo. So, that's the introduction sa taong ito na kung saan alam ng Panginoon kung ano nasa puso niya. And so, verse 2, siya ay pumunta kay Jesus ng gabi na. Okay, bakit kaya gabi siya pumunta? Bakit gabi siya pumunta? Ano pinapakita nun? Well, merong possible dahilan. Ang isa doon is dahil siguro alam niya na ang isang guro ay busy sa umaga at sa gabi lang siya free. Parang ganun daw. May nagsabi na kasi isa din siyang guro. And meron din naman ako nabasa na dahil ayaw niyang makita siya ng iba niyang mga kasamahan na siya ay nakikipag-usap kay Jesus. Kasi nga, maraming mga, kumbaga, marami-rami na rin ng, kumbaga, hateful towards Jesus Christ. Okay? But anyway, kung ano man yung dahilan, bakit gabi,
hindi siya ganun ka magiging hindi siya ganun ka magkakaroon ng epekto no sa kung ano man ang itinuturo nito. Na ano sinabi niya? Rabbi, so again, dito niyo makikita na na-consider ni Nicodemo na isa ding guro, na si Jesus ay isang guro. Okay? Rabbi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng tanda na iyong ginawa malibang kasama niya ang Diyos. So dito niyo makikita, ganito yung recognition ni Nicodemo towards Jesus Christ na siya po ay isang guro na mula sa Diyos. And again, napag-aralan natin last week na dahil nga ang mga Hudyo, alam nila ng isang tao na nagmumula sa Panginoon, na ginagamit ng Panginoon, kung siya ay may ginagawang mga kababalaghan, mga milagro. Okay? And kanina nga, di ba, sa chapter 2, verse 23, marami ang naniwala kay Jesus dahil sa kanyang sa mga tanda na kanyang ginagawa. And isa doon is si Nicodemo. And so, verse 3, ito po yung sagot ng Panginoong Jesus. Sumagot sa kanya si Jesus, "Katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang isang tayo pinanganak na muli ay hindi niya makikita ang karya ng Diyos." Now, nakita niyo ba dito yung connection ng sagot or tugon ng Panginoong Jesus sa sinabi ni Nicodemo? Actually, Nicodemo, kung makikita niyo po sa verse 2, he is praising Jesus Christ. Tama? Kumbaga, binibigyan niya ng Panginoong Jesus. Pinipraise niya ba? Kumbaga, I know na mula ka sa Diyos kasi walang makakagawa nun. Maliban siya ay kasama ng Diyos. Diba? So actually, yung comment niya sa verse 2 is actually praise. No? Praise to the Lord Jesus Christ. Naintindihan niyo yun? Diba? Tama po ba? Mag-agree kayo? Diba? It's a praise. Pero, in verse 3, sinagot naman ng Panginoon Jesus, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli ay hindi niya makita ang karya ng Diyos." Ano yung pinapakita dito sa verse 3? Anong klaseng tugon, anong klaseng sagot ito mula sa ating Panginoong Jesus? Again, ulitin ko, verse 2, pinuri. Ayun pala, pinuri siya ni Nicodemo. Ano naman itong reply ng Panginoong Jesus? Ano po yun? Yung kay Nicodemo, pagpupuri, pinuri. Ano naman ito kay Panginoong Jesus? So nakikita niyo po ba yung connection ng sagot niya? I mean, kayo po, hindi niyo ba natanong, bakit ganun yung sinagot ng Panginoong Jesus? Wala pang ibang sinasabi si Nicodemo eh. Pambungad pa nga lang eh. "Rabbi." Diba? Pambungad pa lang yun eh. Diba? Parang, "Uy Brad, pogi mo ngayon ah. Bagong gupit ah." Diba? Ganun ba, no? Ganun pa lang yung sinabi. Parang ganun ba? Pambungad. And then, suddenly, sasabihan ka na, diba? Walang makakita sa karya ng Diyos, malibang siya ay pinanganak na muli. Bakit po kaya ganun agad yung sagot ng Panginoon? Wala pa siyang further discussion with Nicodemo. Wala pa. Diba? And even, sasabihin ko sana hindi kilala ng Panginoong Jesus si Nicodemo. Well, sa human sense, hindi niya pa kilala si Nicodemo kasi nga in human sense, di ba sila nagkita? Ito yung pinakaunang tagpo na nagkita sila. Di ba? Pero bakit ganun agad yung sinabi ng Panginoong Jesus? Anyone po?
Hindi niyo ba 'yan natanong? Kasi ako po, pag nag-aaral ako, inaano ko talaga yung connection, no, sa bawat verse. So I also ask myself, bakit ganito agad yung tugon niya? Ano bang meron? Ano yung pinaghuhugutan ng Panginoong Hesus? Parang ganun ba? Ano yung pinaghuhugutan ng Panginoong Hesus? Bakit ganun yung tugon niya? Sige po. Parang ano po, parang ibig sabihin din po, parang ibinalik lang po ni Jesus Christ kay Nicodemo na hindi lamang ang tawag dito, parang sinasabi niya na hindi lamang sa pamamagitan ng himala ako makikilala. Makikilala mo ako kung ikaw ay ipinanganak na at makikilala mo ang paghahari ng Panginoon kung talagang inaaral mo talaga. Anong tawag doon, yung hindi ko ma-explain ng maayos, yung kumbaga na, kasi ang sabi dito, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito, malibang ipinanganak muli ang isang tao, hindi niya makikilala ang paghahari ng Diyos. Tapos, ang number 4 kasi po, ay ang verse 4, ganun din po, parang inano din siya, sinagot siya ni ano, paano daw maipapanganak ng isang tao kung ganun. Pero di ba ang isang binuhay na ng Panginoon, doon mo lang makikilala ang Panginoong Hesukristo dahil nga inaral mo na siya, inano mo na siya, inaral yung paghahari ng Panginoon, doon mo na po siya makikilala na tunay ang Panginoong Hesukristo na Diyos. O yung parang hindi ko lang po masyadong ma-explain po, pero parang ganun po na maliban sa ipinanganak, kumbaga binuhay tayo, bagong nilalang na. Dati kasi di po ba makasalanan tayo. Ngayon, nung tinubos na tayo, doon na natin nakilala ang paghahari ng Panginoon. Doon na natin siya nakilala na tunay nga po na siya ang Panginoon. Hindi na kailangan pa ng mga ano tawag doon, yung paghihimala na gagawin ng Panginoon. Okay. So parang sinasabi po ni Tita Susan, ano ba to? Okay, tanong ko na lang po, Tita Susan. Bali, dagdag po ba ito na impormasyon ng Panginoong Hesus or pagtatama kay Nicodemo? Ano po yung ibig niyo sabihin? Dinagdag niya po ba or tinama niya? Parang dinagdag din at saka pagtatama po. Ganun po yung pagkakaano ko po. Pareho. Opo. Okay, sige po. Salamat po, Tita Susan. So, ayun, actually, yung sagot po na yun, malapit na po talaga din sa sagot. Po. Sabi nga ng Panginoong Hesus sa lawyer na nagtanong sa kanya, ano yung pinakadakilang kautusan, and then sumagot siya. Sabi ng Panginoong Hesus, hindi ka na malayo sa kaharian. May ganun tugon ng Panginoon. No? Anyway, hindi ka na rin po malayo sa sagot, Tita Susan. Alright, so actually, ito pong tugon ng Panginoong Hesus ay pagtatama po kay Nicodemo. Bakit? Maganda naman yung sinabi ni Nicodemo sa verse 2, di ba? Maganda naman po, di ba? Kaya lang, tandaan niyo po yung chapter 2, verse 24 and 25. Alam ng Panginoon kung ano ang nasa loob at nasa puso ng tao. Ibig sabihin po yung verse 2, yung sinabi po ni Nicodemo na, Rabbi, alam namin, mula ka sa Diyos. Kasi nasa sa iyo yung mga bagay na ito. Okay? Actually, tinama niya si Nicodemo na ibig sabihin, yun nga, last week din na napag-usapan natin, hindi mo nauunawaan itong mga bagay na ito. Hindi ka tunay na naniniwala sa Diyos. Kaya ganun po ang tugon ng Panginoong Hesus. Katotohanang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipinanganak na muli ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. In which tama po yung sinabi ni Tita Susan na wala talagang makakaalam kung hindi ito ihahayag ng Diyos sa isang tao. Okay? Tama po yun. Yun po ang sinasabi niya kay Nicodemo. So again, ang konteksto po pala nito is pagtatama kay Nicodemo. Kay pagtatama, actually hindi lang kay Nicodemo, sa lahat ng mga tao na nag-aakala na sila ay nakakakilala sa Diyos, na nag-aakala na sila ay nananampalataya sa Panginoong Hesus.
ito po ay pagtatama sa lahat ng mga taong iyon na akala nila ay nagawa nila yung paraan upang maligtas at yun ay yun nga. Akala nila nakikilala nila ang Diyos. And ito po ay napakalaking statement para po sa lahat. Kaya nga po sa prayer ko kanina, napakarami pong mga diskusyon about this. Marami po talaga. And so, ito talaga yung prayer ko at ito yung dapat prayer natin na maunawaan natin paano ba talaga maligtas. Di po ba? Now, verse 3 is the very answer. Malibang ang isang tao ipinanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. The same goes to every one of us, mga kapatid na nandito ngayon. Kung hindi ka binuhay o kung hindi ka ipinanganak muli, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, you will not be saved unless you are born again. Okay? Unless you are born again. So kung hindi ka ipinanganak muli, hindi ka ligtas. You see? So again, mali po yung sequence na tinuturo po ng mga modern evangelicals. Maniwala ka muna and then you will be born again. Baliktad po. You must be born again first. Mauuna muna yung ipinanganak ka muli bago mo makikita ang kaharian ng Diyos. That's the sequence na tinuturo dito. Diba? Hindi sinabi ng Panginoon Jesus, okay, ngayon nakikita mo ng kaharian, ngayon nakikita mo ng kaharian, papanganak ka na muli. Hindi ganun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Now, ang tanong, ito na naman yung tanong, okay, dapat ipanganak muli para maligtas. Now, ngayon ang tanong, anong ibig sabihin ng ipinanganak muli? Diba? Yun ang tanong. Anong ibig sabihin ng ipinanganak muli? And so, Nicodemo, although parang parehong tanong, pero iba po yung tanong ni Nicodemo. Sabi niya sa verse 4, sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong maipapanganak ang isang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok ba siyang muli sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Okay? So kasi po, ang pagtanggap po ni Nicodemo sa sagot ng Panginoong Hesus is in a literal and physical sense. Okay? So, sa sagot ng Panginoong Hesus sa verse 5, ito ay magbibigay sa atin ng sagot kung anong ibig sabihin ng ipinanganak muli. Well, in verse 5, definitely, hindi yun patungkol sa physical na dapat ibalik ka sa sinapupunan ng nanay mo. Laki-laki mo na, no? Kasya pa ba ako sa'yo, mami? Di na, no? Di na kaya. Mas malaki na ako kay mami. Diba? So definitely not. And in verse 5, ito yung ibig sabihin ng ipinanganak muli. Sumagot si Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, malibang isang tayo pinanganak ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Now, dito po ako nagkaroon ng kamalian. Last Friday, ang sinabi ko parang stages, no? Parang stages. Parang ito muna, pag ganito, may kita mo, pag ganito na, sa verse 5, makakapasok ka na. So, by the grace of God, yung pagtatama niya is nandoon. Okay? So ito palang ipinanganak ng tubig at ng espiritu, ito po yung sagot sa kung ano ang ipinanganak muli. Hindi po magkaiba tong dalawang bagay na to. Hindi siya stages, hindi siya steps, but it is what it is. Ang ipinanganak muli ay ang ibig sabihin, ipinanganak ka ng tubig at ng espiritu. Yun po ang ibig sabihin ng ipinanganak muli. Yun ang ibig sabihin ng pagiging born again, na ikaw ipinanganak ng tubig at ng espiritu. And yung hindi siya makapasok at hindi niya makita ang kaharian ng Diyos is the same thing. Okay? Doon po ako nagkamali. Yung parang nangyari, naging step by step siya. Hindi po pala. The same thing. Makita ang kaharian ng Diyos, makapasok ng kaharian ng Diyos. That's the same thing. Ibig sabihin kaligtasan, ikaw ay mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yun pong ibig sabihin nun. So, clear na po yun. Now, ang tanong,
kung ang ipinanganak muli ay ibig sabihin ipinanganak ng tubig at ng espiritu, ano namang ibig sabihin ngayon ng ipinanganak ng tubig at ng espiritu? Yun na naman ang tanong para dapat maging malinaw. 'Di ba? So anong ibig sabihin nito? And actually, nakita na po natin yung verse last time. Yun na po yun. Ano yan? Ezekiel 36, verse 25 to 27. Ezekiel, okay, pakibuksan po yung mga Bible niyo. Ezekiel chapter 36, verse 25 ba? Or 24? Ezekiel 25 to 27. 25, 20-27. Okay, tingnan niyo po yung sinabi sa Ezekiel. Ano po yung chapter po? 36 po. Ezekiel 36, verse 25 hanggang 27. Mag-thumbs up po kayo kung okay. Okay na po ba? Okay. Thumbs up na, no? Ulitin ko lang. Ganda eh. Okay. So, ito po yung sabi sa Ezekiel 36, 25 to 27. Ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Yan po yun. Yung sinabi na ipinanganak sa tubig, yan po yun. Yun po yun. Yung sinabi ng Panginoon, ako'y magwiwisik ng malinis na tubig sa inyo. Kayo'y magiging malinis sa lahat ninyong karumihan. At lilinisin ko kayo sa lahat ng inyong Diyos-Diyosan. Yun po ang ibig sabihin ng ipinanganak sa tubig. Now, ano ba itong 36 verse 25? Ito po ay patungkol sa spiritual cleansing. Okay? Hindi po to physical but the spiritual cleansing, paglilinis. Okay? And verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Okay? At lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. So yung paglilinis po na sa tubig na sinabi kanina is connected sa pagkakaroon ng bagong puso. And then, at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso, dito ako nagkakamali. Ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Verse 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. So ito po ang ibig sabihin ng ipanganak sa espiritu, sa tubig at sa espiritu. In summary, anong ibig sabihin po niyan? Rebirth. Rebirth. Ibig sabihin, yun nga, ipinanganak muli. Pagbabago, kumbaga. Okay? Ipinanganak muli. Pagkabuhay muli. Kasi bakit po? Bakit po? Kasi tayo po ay nasa kalagayan na kung saan tayo po ay patay. Na kung saan ang ating mga puso ay bato. Intindihan niyo po yon? Na kung saan tayo po ay marumi. Marumi dahil saan? Okay, balikan natin yung 25. Dahil sa ating karumihan, dahil sa ating mga Diyos-Diyosan. Kita nyo? You see? Dahil yun nga, meron tayong batong puso. Okay? And hindi tayo lumalakad sa kanyang tuntunin. Hindi tayo sumusunod sa kanyang mga batas. All those things. Okay? Lahat po ng iyon ay mga marka ng isang patay. Kaya kailangan ng pagbabago, kailangan ng pagbubuhay muli. At kung papatuloy niyo pong basahin, ito hanggang sa chapter 37, kung babasahin niyo po yung chapter 37, doon niyo po magiging makikita po talaga na ang pagbibigay ng buhay ng Panginoon sa isang tao ay nagmumula sa Kanya. Okay, bigyan ko lang po kayo ng summary kung ano po yung mababasa niyo sa chapter 37. Makikita niyo po doon, kinakausap po ng Panginoon si Ezekiel. And then may pinakita po ang Panginoong Jesus na may mga buto-buto lang, buto-buto. Buto ba? Buto. And then sinabi ng Panginoon kay Ezekiel, sabihin mo sa mga butong iyan na siya ay parang magiging
buo. So, nakita ni Ezekiel na yung mga buto, nagkukonekta, naging parang skeleton ba? Okay? Tapos sabi naman ng Panginoon, okay, next step. Sabihin mo sa skeleton na yan, magkaroon siya ng laman. Nagkaroon ng laman. Pero sabi ni Ezekiel, Panginoon, patay pa rin. And then sabi ng Panginoon, okay, hihingahan, hindi ko lang man exact na pero sinabi niya, hihingahan at magkakaroon ng espiritu at nabuhay po yung mula sa buto na naging kalansay na nagkaroon ng laman, nagkaroon ng buhay. You see? Kaya mababasa niyo po yan sa 37. So sana basahin niyo pagkatapos ng Bible study. So you see, kung ano po yung pinapakita sa 36, yun po yung spiritual rebirth, pagkabuhay, na kung saan ang may gawa po ay ang Panginoon. Okay? So, ibig sabihin, John 3:5, ang isang taong ipinanganak ng tubig at ng espiritu ay simply, ang kahulugan nun, binuhay siyang muli ng Panginoon. Nilinis siya, binigyan ng puso, bagong puso, at binigyan ng kanyang Espiritu Santo. Okay? Now, siguro, ewan ko lang kung napatanong kayo, paano ba talaga maligtas? To be born again or to have faith in Jesus Christ? Diba? At paano ba talaga maligtas? To be born again or to have faith in the Lord Jesus Christ? Tanong ko po kayo, paano man maligtas? To be born again or to have faith? Ano po talaga ang daan para sa kaligtasan? Born again. Born again. Kasi magkakaroon ka ng faith. Oo. Pag binuhay ka, syempre, meron ka ng pananampalataya sa Panginoon. Okay? Paano natin i-reconcile yun? Paano natin i-reconcile? Di ba? Okay. Yung pagiging born again. Dito tinuturo ng Panginoong Hesus sa chapter 3, you must be born again para makita mong kaharian. And then later on, in chapter 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Paano ba? Or, paano natin i-reconcile yun? Naintindihan niyo po yung tanong ko? Paano may explain yun sa isang tao na bago pa lang nagbasa ng John chapter 3? Kuya Rahel, paano ba talaga maligtas? Sabi kasi sa unang parte, I must be born again. Sabi naman sa pangalawang part ng chapter 3, I must believe in the Lord Jesus Christ. And to be born again is totally different thing to have faith in the Lord Jesus Christ. Magkaiba po yun. Magkaiba po yun. Magkaiba po yung maging born again sa paniniwala sa Panginoon Jesus. Magkaiba po yung dalawang bagay na yun. Paano natin siya i-reconcile? Diba? Kinikilig po ako. Kinikilig ako. Lang, galing talaga ni Lord. Na-excite lang ako na i-share to sa inyo. Pero gusto ko muna marinig po yung mga ninyo. Hindi. Mauuna muna siyempre yung Kasi nga, di ba, yung pagiging born again, mauuna yung gagawin ng Panginoon. Kasi nga wala tayong kakayahan. No? Pero paano natin sasabihin yun sa ating, halimbawa meron tayong bagong miyembro? Anong mga step na dapat niyang gawin? Diba? Halimbawa pag nagsisharing na tayo, ano yun? Basta na lang babaguhin siya? Ano ba? Paano ba? Diba? Kasi sigurado matatanong sa atin yun. Ano yan? Ganun. Sorry.
Sorry, wala yun. Hindi, sigurado kasi maitatanong to sa atin eh. Paano ba maging born again? Paano kikilos sa akin ng Panginoon Diyos? Repentance. Yun ang ano sa lahat. Diba? Okay. Sige nga, ikaw daw. Actually, natumbok po ni Daddy. Actually, yun po yung gusto kong itanong sa inyo. Paano nyo i-explain sa isang tao na paano ko magiging born again? Kasi ito po ang turo kasi. Maniwala ka muna sa Panginoong Yesus, then you will be born again. Kaya madali nilang natuturo yon, yung born again. Kasi akala nila, mauna munang maniwala ka, and then bubuhayin ka muli ng Panginoon. You are a new creation. Iko-connect po nila yan sa 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Ganun po sila mag-explain yung mga Arminians or yung mga modern evangelicals. Kaya hindi mahirap sa kanila yung topic na born again. Sasabihin nila, paano ba ako maging born again? Believe in Jesus Christ. And sabi sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang na. So, dapat maniwala ka muna sa Panginoong Yesus para maging bagong nilalang ka. Yung bagong nilalang, yun yung ibig sabihin nila ng born again. You see? Yun po ang turo ko dati. Yun po ang kinagisnan ko no sa dati ko pong ministry. At yun po ay unbiblical. Yun po ay maling katuruan. So again, yun yung tanong. Paano mo ma-explain yung born again? Kung hindi pala yun kung mali pala yung maniwala ka muna para maging born again. Paano? Paano mangyayari yun? 'Di ba? Now, ang sagot po, sige. Ang pinakaano siguro is mag-repent muna. 'Di ba? Okay. Pagsisihan mo lahat yung totoong pagsisisi. Yung pagsisisi na nanggaling sa kanya. Kasi pwede naman natin sabihin, kumbaga pabalik-balik lang, magsisisi ka. So ibig sabihin, Dad, magsisi ka muna para buhayin ka ng Diyos, then mananampalataya ka. Parang ganon. Pero, di ba sige po, Tito Bong. Si Tito Bong nag-ansap. Siguro hindi ito yung sa ating sarili. Hindi ito yung mga gawa. Ito yung pananampalataya na bigay at biyaya ng Diyos. So hindi ito nanggagaling sa ating sarili, hindi ito nanggagaling sa ating mga gawa, kundi ang Diyos lang ang may kakarapatan pang magkaroon tayo ng kaligtasan. Tungo sa pananampalataya. Parang inaano ni Tito Bong yung yung sa Corinthians, yung bigati na nagmumula sa Diyos na magre-resulta sa pagsisisi. Di ba? Parang yun yung sinasabi po, no? Okay, yes. Tama po yun. Alam po natin yun, no, na nanggaling lang talaga sa Diyos, no? Nanggaling sa Panginoon. Pero yun nga po, parang doon po magtatanong ulit, okay, sige, galing sa Diyos. Pero paano mangyari yun sa akin para kumilos ang Diyos sa buhay ko? Parang ganun po ba, no? Yun yung tanong yun yung mahirap na tanong. Sige, ganito po yun. Maunawaan po natin yun mauunawaan po natin kung sino ang Panginoon. Okay? Dito po magsisimula ang pagkilala sa kung sino ang Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin, kung maunawaan po natin that ang Diyos ay iisa, ngunit siya ay may tatlong personalidad. Trinity. Okay? Ito po yung foundation na dapat maunawaan ng isang tao na ang Diyos ay isa, pero siya ay may tatlong persona. Ibig sabihin, ang kaligtasan po ay gawa po ng iisang Diyos na may tatlong persona din. Okay? Now, ganito po yon. Alam po natin na ang pagliligtas ay sa pamagitan lamang ng soberanong pagpili ng Panginoon. Okay? At yun po ay,
Teka lang, Dad. At yun po ay gawa ng Diyos, Ama. Okay? Mula, Ephesians 1, mula pa man bago likhain ang lahat, pinili na ng Panginoon kung sino man na maliligtas. That's the work of the Father. Now, ang alam natin is yung work ng anak. Ano po ang work ng anak? Siya po ay namatay. Siya'y naging tao at siya'y namatay. Inako niya lahat ng kasalanan natin at siya'y namatay, pinako sa krus. Yun po ang naging kabayaran sa lahat ng kasalanan. Now, ito po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Ang ginawa po ng Panginoong Jesus is related siya sa justification at propitiation. Ano ba yung justification, Ryle? Ang justification po is legal standing ng isang tao before God, na siya ay nagkasala at nararapat na pagbayaran yung kasalanan niya. Ngunit, dahil inilipat iyon sa Panginoong Hesus at binayaran niya na yon, ngayon yung isang tao is sinabing inaring ganap or justified na, cleared na siya sa kanyang mga kasalanan dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus. Naintindihan niyo po? Yun po yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kung tayo po ay maniniwala sa Panginoon Jesus, yun yung nangyari sa atin. We are justified. Okay? Kaya lang, ito na po yung tanong. Paano ka nga mananampalataya kay Jesus? Paano ka maniniwala kay Jesus? Now, usually, ang lagi po nating sagot, dahil binuhay ka ng Diyos. Okay? Tama po yun. Pero ang mali lang natin, hindi natin nare-recognize na may iisang Diyos at may tatlong persona siya. Ito yung lagi nating nakakaligtaan. Sino ang lagi nating nakakaligtaan? Ang Diyos Espiritu Santo. Now, dito na po makikita natin kung ano yung parte ng Diyos Espiritu Santo sa kaligtasan ng isang tao. Again, ang kaligtasan po is Trinitarian work. Ibig sabihin ng kaligtasan, hindi lamang ang Ama, hindi lamang ang anak, kasama doon ang Diyos Espiritu Santo. Now, ano po ang parte ng Diyos Espiritu Santo sa kaligtasan? Ito po yung parte niya na siya ang nagbigay ng bagong buhay sa atin. Siya po, sa pamagitan niya, tayo po ay nabuhay muli. Okay? And dahil sa work niya na yon, ang isang tao po ay may kakayanang maniwala, formally matanggap yung kabayaran ng kasalanan, formally matanggap niya yung propitiation. Ano ba yung propitiation? Yung mawala na yung galit ng Diyos Ama sa isang tao. At yun po ang work ng Holy Spirit. God the Holy Spirit. That is His part sa pagliligtas sa isang tao. That is the work of the Holy Spirit. Yun po ang pinag-uusapan. Yun po ang tinutukoy ng Panginoong Jesus dito sa chapter 3, verses 1 hanggang 9. He is talking about the part and the work of the Holy Spirit sa atin pong kaligtasan. Kung hindi kikilos ang Holy Spirit sa atin, we will never accept and believe kung ano po yung ginawa ng Panginoong Jesus. You see? So kung sasabihin mo, paano ako maliligtas? Paano ako mabubuhay muli? And yung pinaka-eksaktong sagot po doon is sa pamagitan ng pagkilos ng ikatlong persona sa Triune God. And that is through the Holy Spirit. Yun po ang work ng Holy Spirit in our salvation. So ngayon, naging malinaw na po na ang kaligtasan is a triune work. Trinitarian work. Dati, di ba, lagi nating inisip, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Anak. So ngayon po, sana naging malinaw na sa inyo that the Holy Spirit plays a big part in our salvation. Kung wala yon, kung wala yung pagbubuhay muli ng Espiritu Santo, hindi kompleto ang kaligtasan. We will never accept Christ. Now, siguro, babalik tayo sa tanong ni Daddy. Okay, paano mo yun i-explain sa tao na maligtas siya? Simply, again, ang kaligtasan is sa pamagitan at ayon sa pasya ng Diyos. Okay? It is the will of God.
Now, dito kasi magkakaroon ng problema. May mga tao po talaga na hindi talaga matatanggap 'yon. Hindi talaga matatanggap 'yon. Bakit? Kasi meron po silang mataas na pagtingin sa kung ano ang tao. Na to the point, mas mataas po ang tao kaysa sa Diyos. Mahirap yan maintindihan. Ito, Dad, kahit anong explain mo sa isang tao, hindi niya yun actually, wala nang ibang sagot. Ang ibang sagot is, ayon sa pasya ng Diyos, ayon sa biyaya niya. Now, hindi yan matatanggap ng isang tao kasi nga, kung siya, ang view niya sa tao is mabuti. Okay? Kaya nga kanina, may share ako sa Facebook. Sabi ni R.C. Sproul, yan, tanong yun eh. Sabi ni R.C. Sproul, my freedom ends. My freedom ends where God's freedom starts. Okay? Ibig sabihin, yung free will na meron tayo is nakapaloob lang yan sa free will ng God. And then meron pa nag-share si Leighton Flower na kalaban talaga ng Calvinism. Sabi nila, yung pagiging chosen daw, pagpili daw, chosen ka kapag pinili mo na makianib ka sa Diyos. Yun yung turo nila. Chosen ka, you are part of the chosen people kung pipiliin mo na makiayon ka sa Diyos. So, nireplyan ko siya sa Twitter. Sabi ko, so basically, you're saying na ang election is base sa desisyon ng tao. And then sinabi ko, then that is a doctrine of demon. Repent. Sinabi kong ganun sa kanya. Sikat po yan sa Leighton Flower. So, yun. You see? Kasi nga, ang tao, iniisip niya, mas mataas ang tao kaysa sa Diyos. Isipin mo, magiging elect ka kung pipiliin mong makianib sa Diyos. So, sinong nag-e-elect? Ikaw, hindi ang Diyos. Diba? So sabi ko, anong klaseng logic yun? Diba? Tapos, sasabihin pa ng tao, may free will tayo eh. Tapos yung free will natin, tinuturo nila, yung free will natin is, walang kakayanan walang kakayanan ng Diyos na free will natin, yun na yun. Wala kang pakialam, Diyos, kung anong free will ko. So, sinong mas soberanya? Sinong may mas mataas na Ang tao. You see? Kaya kahit anong explain natin ng kaligtasan ay ayon sa biyaya ng Diyos. Ayon sa habag niya. Kung sino man ang pinili niya, yun maliligtas. Hanggat ang isang tao ay may pagtingin na mas mataas ang tao kaysa sa Diyos, hindi nila matatanggap. Hindi nila maunawaan yun. Di ba? Pero ang ganda ng explanation ng Panginoong Hesus in verse 6, 7, 8. Very clear. Sa verse 6, 7, and 8, sa susunod, very clear na wala ang tao. Kilos lang din talaga yun ng Diyos. Wala kang magagawa. Okay, kasi 5:34 na, bigyan ko lang kayo ng trailer. Di ba sinabi niya dyan? Ano sinabi niya ba dyan sa verse okay, gamitin ko na lang yung hangin. Di ba? Yung hangin in verse 8. Anong sabi niya sa hangin? Nararamdaman mo yung hangin, oo. Pero hindi mo alam kung saan nagmula at saan patungo. Ganon tayo kalimitado. Yes, alam natin. Ito, aircon, naano ko yung hangin. Pero hindi ko alam saan siya saan siya nanggagaling at saan siya papunta. You see, ganun tayo kalimitado. Ganun din di ba sabi niya nga dyan sa verse 8, ganun din ang exact words. Ganoon ang bawat isang ipinanganak ng Espiritu. Hindi mo alam kung saan yun nagmula at saan patungo, pero alam mo na ipinanganak ka muli. So sasabihin nila na depende sa atin? Di. Diba? Kaya mamaya, sinabi nga ng Panginoong Hesus, kung hindi mo tinatanggap yung earthly na mga bagay na klarong-klaro naman nagpapakita
Example, again, ito, madali itong unawain. Si Gab ba, pinili niya ba si Tita Amy para ipanganak siya? Ganun ba yung sequence? Ang anak ba ang namimili kung sinong mag-iire sa kanya? Diba? Simple sequence in natural, diba? Sa natural na sequence. Mauuna ba ang anak, sino bang piliin ko? Dito na si Tita Amy, si masarap magluto. Diba? Ganun ba? Ganun ba 'yon? Hindi. Even sa pagpapanganak kay Gab, sino ang kumilos? Ang nanay. Sinong umiri? Si Gab? Hindi ang nanay ang umiri. See, kung yung sa natural na sequence, hindi natin, di ba? Kaya nga gumagamit ang Panginoon ng mga salita. Ito, last na lang po, sorry kung na-extend. Ang Panginoon po, gumagamit po siya ng mga salita upang ipalawanag yung mga misteryong pagliligtas niya. Gumagamit siya ng salita na makaka-relate tayo. Kaya ang ginamit niya na salita, born again, ipanganak muli. Kasi naiintindihan natin anong ibig sabihin ng ipanganak. Naintindihan niyo yun? So, simply, ang manganganak sa'yo, yung kung sino yung saan ka manggagaling. Hindi ikaw ang pipili. Pero kung yung bagay na yun, hindi mo matanggap, paano matatanggap yung heavenly things? Diba yun ang sabi ng Panginoong Jesus sa verse 11? Pero iba po yung sinasabi niya dun sa verse 11. Ginagamit ko lang po yung earthly tsaka heavenly things. Diba? Tapos sila pipilitin nila, hindi. Ano yun? Desisyon ko talaga yun. Sige. Kung ganyan man ang mo, well, that's a demonic teaching. Yan turo ng, di ba? Nakikita niyo po yon. Pero again, ang point po muna natin dito is, ang kaligtasan po is Trinitarian work. At dito po naging linaw na yun po ang part ng Holy Spirit, God the Spirit, sa ating kaligtasan. Siya po ang nagbibigay ng buhay muli sa atin. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay ipinanganak muli. And so, dahil sa work niya na yun, tayo ay may kakayanan na manampalataya at maniwala sa Panginoong Jesus. So, see, it's a Trinitarian work. So, praise be to God, our triune God. Okay? Malinaw na po ba sa bawat isa? Okay po ba? Okay? Right. Okay. Celebration. Sige, pray po muna tayo. So, let's pray. Our Father in heaven, Lord, we bless your name at maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapaliwanag ng mga bagay-bagay. Kung dati man ay hindi namin malinaw na may paliwanag, mabigkas ang kaligtasan, ngunit ngayon mas naging malinaw sa amin ang parte ng Diyos Espiritu sa pagliligtas mo, Panginoon. Salamat dahil ito ay naunawaan namin. Ito ay biyaya mo lamang, ito ay kaloob mo lamang, O Diyos. At purihin ka, ikaw lamang, Panginoon. Salamat sa pagliligtas mo. Sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So aralin po natin yung susunod na mga verses. Thank you. Bye-bye and God bless. Darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy in life had led me to the grave. I had no hope.